What's up guys? What's up guys? Kapabalik ko lang ng Saudi guys. My next video is about ano yung mga napansin ko sa Pilipinas. Ayan guys. Unang-una, okay naman. Maganda yung vacation ko. Nakabalik uli ako Saudi. Ayan, mga napansin ko guys sa Pilipinas. Sa Maynila, okay. Okay naman yung yung mga kalsada guys, napakadali na, skyway. Kasi nung nag-drive ako mula Cavite o Bataan to Cavite, ang bilis na kasi puro skyway ang dinaanan ko guys. Walang traffic. Good. Itong number 2 ko, yun nga lang, medyo malaki na talaga yung value ng value ng pera guys. Parang napansin ko, halos nagkukonsume ako ng isang araw sa family namin halos nagkukonsume ako ng 500 kada araw sa mga bilihin guys. Pinakatipid na nga yun guys Siguro kung titipid-tipirin mo mga siguro 300 or 200 per day, kakain ka ng 3 beses sa isang araw. Yun ang mga napansin ko guys sa Pilipinas Then, number 3, yung usong-uso na rin sa kanila guys, o sa atin sa Pinas, yung mga nangyayari sa ibang bansa. More on yung mga order doon, more on online, delivery, diba? Hindi ka na magpapagod pumunta ng mall, o kung ano mang gusto mong bilhin, nasa online na lahat guys. Kaya talagang sumusunod na rin. Ito, may sino ba tong tumatawag na to? Yan. Pasaway. Gumagawa tayo ng nagre-record tayo na ng may content. Di bali, okay lang guys. Tuloy natin. Ayan. Sa number 3, more on nakikita ko sa Pilipinas, more on online na rin, delivery. Oras lang, nandyan na sa pintuan nyo, or kinabukasan kung anong gusto mong orderin. Ayan. Next, number 4 guys, napansin ko, talagang maabilidad yung mga Pilipino. Halos lahat ng negosyo inadopt na rin natin guys. Nakikita ko napakarami ng business establishment. Talagang nakita ko yung mga mall, iba't ibang uri na ng pangalan na mall diba? Talagang yun ang yung mga negosyante. Talagang gumawa sila ng mga paraan para makiayon rin sila sa mga negosyo. Kanya-kanyang building, kanya-kanyang pangalan. Ang dami na yung mga pangalan na di ko normal na nakikita. Iba-iba na, may mga DB Mart. Kalimitan lang naman noon, nakikita ko yung mga SM, Robinson. Ngayon, napakarami na guys. Napakarami ng pangalan. Sentro, Lotus, ano pa ba? Basta ang dami. Iba-ibang pangalan. Pero, at least negosyo Talagang nakikipag-kompetensya sila sa bawat isa. Yun ang nakita ko. Kahit yung mga ordinaryong tao, ninegosyo na rin guys, kaysa sa mga daan. Pag nakikita ko tuwing linggo o tuwing paggabi na, nandyan na. Okay naman yan. At least para mabuhay lang yung yung kanilang pamumuhay. And then, ano ba? Number 5, yan, napakaraming ginagawang project guys. Napansin ko lang sa mga dinadaanan ko. Sa mga dinadaanan ko guys, napakarami ng ginagawa. Siguro talagang pinapaunlad talaga yung Pilipinas. Wala naman ako masabi sa administrasyon ngayon. Sa tingin ko naman okay naman.
Papanood ko lang doon sa balita na talagang ano, may mga inuhuli sila, mga political ano, sila na lang yun. Hindi na ako nakikialam doon. Yan, nabalitaan ko nga yung ginagawang ano, nung nasa Cavite ako, yung meron raw gagawin na tulay magmula Cavite hanggang Bataan. Yan. Sabi nila yan, dyan dadaan. Malapit yata doon sa Naik. Tapos yung pinakadulo rin ng Bataan, yung ano ba yung pinakadulo na yung Corregidor, Maribeles. Yan, pagdudugtungin. Napakadali na lang. Siguro kung umuwi ako ng Cavite, papuntang Bataan, mga 5 oras siguro. Kung doon ako dadaan, mga 2 oras na lang o isa. Di ba ang ganda na? And then, nakikita ko, parang ang ano, siguro ito last contract ko na lang to kung kasi medyo magti 12 years na rin ako bilang OFW, parang nag-iisip na rin ako guys. 44 na ako pa, 45 na. Yan. Trabaho, nakikita ko sa Pilipinas guys. Napakadali na lang rin mag-apply ng trabaho. Talagang ano, kung wala kang ma-applyan, tumingin ka lang sa mga online, sa mga page. Ang daming naghahanap ng trabaho. Kahit anong trabaho guys, dami. Ako di lang ako nag-apply kasi pabalik ako Nakita ko doon, nakitumingin lang ako sa page sa barangay na yan, ang dami naghahanap ng driver, riders, di ba? Ano pa, security guard, kahit ano, naghahanap sila. Mga service. Yan, meron nga ako nakausap doon na OFW. 2 years siya sa Saudi dati, umalis na raw sila, nag-for good na sila silang mag-asawa. Kinento niya sa akin, kaya ko naman palang kitain dito pre. Yung 2 years namin doon sa Saudi sabihin mo nakaipon man kami mga kulang-kulang 1 milyon, pero dito yung 2 years pre, nakita ko lang na mahigit 2 milyon raw. Sabi ko, ano ba yung ginagawa mong ano? Nagngongkontrata pala siya guys. Nangongkontrata siya. Siguro meron siyang background sa engineer. Talagang ano ba yung ginagawa mong ano? Sabi ko, para nangongontrata siya ng mga paggawa ng boarding house, mga bahay, building, mga establishment, kaya niya raw. Bawa, magpapagawa ka ng upahan. Siya na bahala lahat, gamit, ibibigay mo na lang pera. Siya na bahala kung ilang buwan ang gusto mong matapos, kaya niyang i-meet. Ang laki pala ng tutubuin niya doon, sabi niya. Meron lang siyang tao, yung mga makinarya, yung sa materials naman guys, napakadali ng umorder. Yan lang. Ano pa bang masishare ko guys na mga nakita ko sa Pilipinas? Yan, noong July, August, medyo maulan kasi 'di ba? Rainy season na Nung nandoon ako, talagang nakita ko doon yung nadali nga yung Maynila, yung umulan ng malakas, yung bagyong Karina, 'di ba? Maraming naapektuhan nun. Yun ang mga na-experience ko guys. Ano pa bang mga nakikita ko doon? Pag sumasakay ako, may sistema na yung mga sasakyan, talagang may one terminal na. Halimbawa kung saan ka papunta, PTEX. Yan. Pero may mga napapansin pa rin ako doon guys na mga nag-grab. Halimbawa, yung sasakyan mo, private, pwede mong i-grab. Yung palang malakas ngayon. Meron akong nasakyan doon na di na ako pumunta doon sa terminal ng mga bus. Sabi niya, mag-grab ka na lang. Kaunti lang naman diferensya, aircon pa. Nakita ko yung sasakyan niya, Fortuner, ginagawa niyang pang-grab. Napakadali lang. Napakadali lang guys, sabi niya. Kakwentuhan ko dati yung driver, retired raw siya, yun na lang ang ginagawa niya, nag-grab. Kaya yung mga pa-retired dyan, nakikita ko guys, hindi man sa atin yung mga rent-a-car, nagpapaupa ng mga sasakyan. Halimbawa,
yung sasakyan mo, ikaw na mag-drive, halimbawa, isang araw, paupahan mo ng 2,000. Yung kinuhanan ko noon, 2,500 isang araw eh, guys. Medyo ano na rin, medyo mahal. Pero kung may sarili ka ng kotse o hulugan, pwede mong iparenta. Yun ang mga napapansin ko, guys. Ano pa ba? Medyo masaya naman, guys, yung bakasyon ko. Kumain ako ng mga gulay, tapos yung namimiss natin, 'di ba? Baboy, 'di ba? Bulalo. Tapos nung nasa Batangas ako, yung sikat na lomi. Ayan, lahat 'yan. Tapos paggabi naman, medyo bumalik na yung mga yung mga kumukutiti-kutitap nung nasa Pasay ako. Ewan ko kung pinayagan na yun. Pero nakita ko nung dumaan ako alas 12 ng gabi, bumalik na naman yung mga kutitap. Siguro talaga negosyo yon. Mga beer house, mga club, di ba? Naging normal na talaga, guys, nung umuwi ako. Normal na yung sitwasyon natin sa Pilipinas. Kaya so far so good talaga ang nakikita ko. Kayo kung gusto nyo ng mag for good, okay naman na eh. Okay naman na yung Pilipinas, guys. Yung iba siguro nag-abroad para malibang lang sa ibang bansa, pero sa Pinas nakikita ko, guys, okay na. Okay naman. Medyo naapektuhan lang talaga tayo ng mga politika o pero wala naman eh nung nandun ako. Talagang grupo-grupo lang sila, pero hindi naman kayo mas protected na nga ngayon. Yun lang, guys. Bye-bye. Thank you.